Isa sa 3 tao na higit 65 taong gulang ay 11 estadistika mahulog sa loob ng isang taon. Pero hindi dahil sa edad, kundi dahil sa panghihina ng mga binti at hindi sapat na balanse. Ang mga pagkadapa o pagkahulog sa katandaan ay isa sa mga pinakakaraniwang hindi direktang sanhi ng pagkamatay. Ibig sabihin, namamatay ang mga tao dahil sa mga epekto nito, kaya dapat mo talagang iwasan ito. At dahil dyan, gagawa tayo ngayon ng ilang mga ehersisyo na makakatulton para mas maging kumpiyansa ka sa pagtayo mo sa iyong mga binti. Para sa unang ehersisyo, bababa tayo ngayon sa sahig. At mahalagang ehersisyo na ito dahil ang pagbaba ay nagpapagana na ng mga kalamnan na may malaking kinalaman sa katatagan ng iyong mga binti. Ngayon, bumaba ka muna. At ngayon, maglakad ka sa 4 na paa. Kung hindi kaya ng tuhod mo, maglagay ng unan o malambot na sapin sa ilalim. Alam namin na marami sa inyo ay may sensitibong tuhod, kadalasan dahil sa sobrang ikli o banat ng kalamnan sa hita, kaya nagiging sensitibo sa pressure ang ilang receptor sa tuhod. Kung araw-araw mong gagawin ang ehersisyo natin na yon, bababa ang pagiging sensitibo ng tuhod mo at baka magawa mo na rin ito kahit walang unan. Pumunta ka sa posisyong ito. Iunat mo ng husto ang mga paa mo hanggat kaya mo at pagkatapos ay dahan-dahan kang umusad, paatras, unti-unti, piraso-piraso, paatras. At dahil dito, na yon ay iniinat natin ang ilang partikular na bahagi ng mga kalamnan sa hita. Bumaba ka lang hanggang sa maramdaman mong masyado ng sumisikip o sumasakit ang tuhod mo. Manatili ka lang doon at kapag umabot ka na sa puntong nahihirapan ka. Pumasok ka lang sa pag-unat hanggat kaya. Mapapansin mo habang tumatagal sa posisyon, lalong lumuluwag ang pakiramdam. Humahaba ang mga kalamnan, lumuluwag ang mga fascia at unti-unti kang mas nakakaabot. Sabayan mo agad ha, para talaga ito sa'yo para sa bayan mo. At mapapansin mo rin siguro na yung itaas ng paa mo, mararamdaman mong parang humihila na kasi napupunta na sa posisyon ang mga bukong-bukong mo na matagal nang hindi nagagawa. Para muling gumalaw ang mga yan, kailangan mapasama agad sa pag-unat. Bumaba ka pa, manatili ka muna kung nasaan ka. Ipapakita ko ngayon kung ano yon. Ang layunin ay dapat na kaya mong umupo na ang bigat ay nasa sakong mo. At doon makukuha mo ang pag-unat para sa iyong bukong-bukong at makukuha mo rin ang pag-unat para sa buong hita mo. At kapag nagawa mo na yon, pwede ka pang umatras ng kaunti pa para pati ang hip flexor mo at iba pang mga kalamnan na mas malapit sa balakang ay maunat din. Ang maganda, pwede mo itong gawin sa posisyon mo. Kahit na nandito ka pa sa itaas at nararamdaman mo na ang pag-uunat, basta kaya mo pa, baka sa susunod ay mas mababa ka na at unti-unti mong mapapalalim pa ang pag-uunat mo. At pagkatapos ng unang pag-uunat, manatili ka sa posisyon na naabot mo at itulak mo gamit ang iyong mga bukong-bukong at mga daliri ng paa laban sa sahig. At pagkatapos ay mag-relax ka at subukang lumalim pa ng kaunti sa pag-uunat. At pagkatapos ulit, itulak mo na parang gusto mong iunat ang mga binti pababa laban sa sahig, mag-relax ka at lumalim pa sa pag-uunat. At isa pa, itulak mo. At mag-relax ka at lumalim pa sa pag-uunat. At pagkatapos, sumulong ka pa abante. Hayaan mong gumaba ng kaunti ang katawan mo at hilahin mo palalo ang mga sakong papalapit sa puwitan mo. At hilahin ang mga daliri ng paa papunta sa mga sakong. Talagang hilahin mo pa, lalo papasok. Na yon, nag-inat tayo, pinatibay at aktibo nating ginamit para mas lalo pang ma-develop ng katawan mo ang kakayahang kumilos ng malaya. At pagkatapos ng ehersisyong ito, tatayo ka ng maingat. Lalakad ka ng isang paa paabante, isusunod ang isa pa at tatayo ng tuwid. At para ma-practice mo ulit yon, pwede kang bumaba ulit. Kasi ito ang nagbibigay ng lakas at stability sa mga binti mo na tumutulong para hindi ka madaling matumba dahil mas malakas ka na.
Ginagamit mo kasi ang mga muscle mo sa ibang paraan. Pwede mo itong gawin ng ilang beses nang walang problema. At pagkatapos, pumunta ka ron at itapat mo ang mga paa mo ng magkapantay. Bahagya mong ibaluktot ang mga tuhod pero hanggang dito lang at mapapansin mong di mo na kayang bumaba pa. Panatilihing nakadikit sa sahig ang mga sakong. Hawakan mo yan. At pagkatapos, bumalik ka ulit sa taas. Tapos, bababa ka na naman, pangalawang beses na. Magtrabaho ka lang ng kaunti sa bahaging, medyo sagad ka na at mapapansin mong hanggang doon lang muna. At akyat ka ulit, pwede rin namang mas mataas pa yan sa'yo, depende kung gaano ka kalayo. O pwede ring medyo mas bumaba pa, depende kung hanggang saan ka makakarating. Lagi kang magtrabaho ng kaunti doon. At umakyat ulit. At pagkatapos, Tumatayo ka sa isang paa. Hawakan mo ng kaunti ang mesa o ang bintana at itaas ang kabilang paa. At bahagyan yumuko gamit ang isang paa at bumalik sa taas. Ulitin mo ito ng 3 o 4 na beses. Gawin mo rin ito sa kabilang paa. Bahagya kang yuyuko at itataas ulit. Pwede mong ipatong ng bahagya ang kabilang paa para makatulong sa iyo na maging mas balanse. O pwede mo ring itaas ang paa at ipagpatuloy ang galaw na ito. at kapag ginagawa mo ito ng regular, isang beses sa isang araw, kahit sa susunod na 30 araw, magugulat ka sa ganda ng magiging epekto nito sa iyong balanse at katatagan. Pakiusap, isulat mo kung kumusta para sa iyo ang mga ehersisyo. Nakaluhod ka ba? Ano ang naramdaman at napansin mong pagkakaiba? Interesado ako dyan. Mag-iwan ka ng komento at i-click ito kung may iba ka pang gustong gawin para sa sarili mo.